tayo daydayawen. Lawen, before nga mangrugit tayo kapsat, kanta yung teman dati, kanta nga. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Amen! Hallelujah! Amen! Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 mangidalan tayo ti first prayer kat nito anti kubit ket itin to mangidalan ti praise and worship to get ito young people. Dapat kapsasakpay nga pantayo iti first prayer kanta ante man te kanta nga ko na ng God you're so good. Oh, maraya maraya ka. God
Amen. Hallelujah. Manatili po tayong nakatayo para purihin at sambahin natin ang Panginoon. Amen. Sino po dito yung mga malaya na magpuri sa Panginoon? Pwede po ba tayong sumigaw ng hallelujah? Amen. Hallelujah for the Lord. So ayan, simulan natin ang palakpakan, sigawan, kantahan, lundagan, palakpakan para sa Panginoon. Hallelujah. Malaya, malayang, malayang, malaya. Come on, church. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan na kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y ipinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y ipinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitin natin siya. Palakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Come on, church, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, hallelujah. Awitin natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Oh, Diyos kang buhay, hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay malaya na magpuri. Kami ay malaya na sumamba sa inyo, Panginoon. Sapagkat kayo, Panginoon, ay karapat-dapat lamang na purihin namin, Lord. Kayo ay karapat-dapat lamang na sambahin namin, Lord.
dito sa aming mga buhay. Kayo po ang mangingibabaw, Panginoon. Kayo po yung maghari. Kayo po yung nag-iisang Diyos namin. Hallelujah. Lord, pamunuhan mo po ang aming mga buhay, Panginoon. Kung paano kami mamuhay ng karapat-dapat lamang sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ay nararapat sa lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Yes, Lord. Ito po yung panahon, Panginoon. Ito po yung oras, Lord, na kaming lahat ay sasamba sa inyo, Panginoon. Na kaming lahat ay luluhod sa inyo, Panginoon. Ng mga labi namin ngayon, Panginoon, ay aawit. Oh, hallelujah. Yes, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Come on, church. Sa pagpapatuloy ng ating pag-awit, pagsamba sa Panginoon, inaanyayahan kong bawat isa na makibahagi. Tayong lahat ay magpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos na banal at dakila. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Ibigay natin ang karapat-dapat na para sa Diyos. Ibigay natin ang karapat-dapat na para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Come on, church. Oh, hallelujah. Yes, Lord. We worship you, Lord. Sa dakila mong pag-ibig, salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Dakila mong pag-ibig, salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri,
kaya come on, hallelujah. Yes, Lord, we worship you, Panginoon. Sa lahat ng aming makakaya, Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin, Lord. Hallelujah. Sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ikaw ang siyang naghahari. Ikaw ang siyang namumuno sa amin, Panginoon. We worship you for who you are, oh Jesus. We glorify your name because you are the God, the living God, the only God who is worthy to be praised, who is worthy of our worship. Panginoon, we worship you, Lord. We glorify your name, oh Jesus. Oh, hallelujah. May your name be lifted high forever, Panginoon. Hallelujah. We magnify your name. We glorify your name. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo. Come on, church. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. O tinataas ka, pinupuri ka. Oh, we worship you, Lord. We glorify your name. Oh, yes, Lord. We are here, Panginoon, na nagpupuri, Lord, sa inyo. Kami ay nagagalang sa aming mga puso. Ikaw ang nagpapasaya sa amin, Lord. Lord, sa gitna man ng lahat ng mga pagsubok, Panginoon, ikaw ang Diyos naming dakila, Lord. Ikaw ang Diyos na siyang namumuno sa aming mga buhay, Lord. Ikaw ang nag-iisang dakila namin, dakilang lumikha. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, we glorify your name. Hallelujah. Yes, Lord. Hindi po sapat ang lahat ng aming mga kakayahan, Panginoon. Ngunit, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na kapag nakikita mo ang lahat ng aming mga puso, Panginoon, na nagpapakumbaba sa inyong harapan, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kayo po ay aming napapasaya, Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, lahat ng aming ginagawa, Lord, lahat ng kanta namin ito, Panginoon, ay para lamang sa inyo. Kayo po ang tunay na dakila na Diyos. Kayo po ang tunay na lumikha sa lahat. Kaya, Panginoon, karapat dapat lamang, Panginoon, na kayo ay sinasamba namin, Panginoon. Yes, Lord. Hindi po sapat ang lahat ng aming makakaya, Panginoon. Ngunit ikaw ay mapagmahal na Diyos. Hallelujah. Ibinigay mo ang anak mo para sa amin, Panginoon. Para kami ay maligtas, Lord. At yan, Lord, ang tunay na pagmamahal, Panginoon, na hindi namin kayang ibigay, Lord. Pinupuri ka namin, Lord, dahil ikaw ay dakilang Diyos. Dahil ikaw ay makapangyarihan sa lahat, Lord. Dahil ikaw ang siyang namumuno sa aming mga buhay, Lord. We worship you for who you are, O Lord Jesus. Oh, hallelujah. At sa oras na ito, Panginoon, lahat po ng papuri, kataas-taasang papuri, kataas-taasang pagsamba at papasalamat sa inyo lamang ibibigay, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataong muli tayong makapagtipon ngayong gabi para sa ating online devotion dito sa TFI Aninipad. Tunay na biyaya ang bawat sandaling inilapit niya tayo sa Kanya upang mapalakas at mapalalim ang ating pananampalataya. Malugod naming binabati ang lahat ng kasama natin sa Messenger Live. Bagamat magkakahiwalay, pinagbubuklod tayo ng isang pananampalataya kay Kristo. Isang kagalakan din po na makasama natin ngayong gabi si Pastor Marlon Estrera na magbabahagi ng salita ng Diyos. Ihanda natin ang ating mga puso upang tanggapin ang mensaheng inihanda ng Panginoon. Inaanyayahan namin ang lahat na makiisa mag-comment ng Amen at ibahagi ang inyong prayer request at mga patotoo. Naway sama-sama nating itaas ang pangalan ng Panginoon at maranasan ang kanyang kapayapaan at pagpapala. Pagpalain po tayong lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Mapagpalang gabi mga kapatid. Naririnig po ninyo ako. Yes po, Pas. Okay, praise God. So, maraming salamat sa Panginoon sapagkat muling ako naman po ay muling mag-share ng Word of God sa pangalawang beses. Pangalawang beses ko na po ito. Purihin ng Panginoon dahil may binigay ang Diyos na magandang mensahe para sa ating lahat, lalo na sa mga nag-umpisa pa lang ng iba na maglingkod sa Panginoon. Kaya ito po ang kailangan natin na mensahe ay patungkol sa Espiritu ng Diyos. Patungkol sa Espiritu ng Diyos. Ang papag-aralan po natin sa gabi ito. Alam po natin ang Espiritu ng Diyos ay kahit saan nandun siya. Maraming nagagawa ang Espiritu ng Diyos. Tulad dito sa church na pinahandulan po namin, ay pinagkakatiwala namin palagi sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na siyang kumilos sa puso ng bawat isa. Ang church po natin dito ay lumago at nagkaroon po ng mga bagong attendance. Halos kada linggo may mga bagong nagsisimba. Purihin ang Panginoon. Kaya ako po ay naniniwala na kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa kanyang iglesia, may mangyayaring mabuti sa iglesia. Amen po ba mga kapatid? Praise the Lord. So, basahin po natin yung mga talata na patungkol sa Espiritu na yun ay kailangan natin dito sa Mga Gawa chapter 1 verse 4 to 5 at verse 8 at chapter 2 verse 1 to 4. Basahin ko po dito sa Biblia. Sabi po dito, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan
pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Gawa chapter 2 verse 1 to 4, sabi po dito, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga bilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Purihin ang Panginoon sa gabing ito sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin sa salita ng Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Na kung saan ay kami po ay mag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, at habang po magbabahagi ng inyong banal na salita, maraming salamat po na pinagpala niyo na ang inyong mga salita at maraming salamat po, Panginoon, sa inyong Santong Espiritu na ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa upang mas lalo pa kaming lumago at tumibay sa aming pananampalataya at pagsunod sa iyo, Panginoong Diyos. Purihin ka sa gabing ito, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng gawain ito at dinadaklar ako na walang kaaway ni sino man ng kasamaan na makapangnakaw sa salita ng Diyos sa gabing ito. I declare and decree by the power of the Holy Spirit na ang salita ng Diyos ay magrima sa aming mga puso. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Ito pong binasa kong scripture po dito, ito po yung sinabi ni Jesus doon sa kanyang mga disipulo nang siya ay muling nabuhay at pagdating ng sa loob ng 40 days mula nang siya ay nabuhay muli, siya ay nakasama ng kanyang mga alagad. At dito, nang malapit ng umakyat ang Panginoong Hesus, ang ating Panginoon, papunta doon sa Ama, siya ay nag-iwan ng salitang ito na sinabi dito sa Acts chapter 1 or Mga Gawa chapter 1 verse 4 na sinabi ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Ang topic po natin sa gabing ito ay magpapuno ng banal na Espiritu. Ibig sabihin ay pahintulutan natin ang Diyos na punuin tayo ng kanyang banal na Espiritu, mga kapatid. Dahil ito po ang kinakailangan ng bawat iglesia, mga local churches, mga alagad ng Diyos, mga anak ng Diyos. Kailangan po natin maranasan o matanggap ang banal na Espiritu upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ito ay patungkol sa Espiritu Santo. Praise the Lord. Hallelujah.
pahintulutan natin ang Diyos na puspusin tayo ng kanyang banal na espiritu. Ito po yung topic natin sa gabing ito, mga kapatid. Habang sinabi ni Jesus dito, sabi niya, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Yung word dyan na sinasabing hintayin, ibig sabihin, hindi lang literal na wala tayong gagawin, o nakaupo lang tayo. Hindi ganyan. Ang ibig sabihin ng hintayin ninyo, ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, i-desire natin yung Espiritu ng Diyos. Habang sila, yung mga disipulo, habang naghihintay sila ng pagbaba ng Espiritu Santo ng Diyos, ay dinidesire nila sa kanilang mga puso na sila ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, sa aking pong testimony, personal na testimony po sa ating buhay, kung paano po ako nakatanggap ng Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo. Noong nagkaroon po ng isang malaking event sa bandang Ormoc City, Leyte, ay nagkaroon po ng Encounter God Retreat. Yan. Yung mga ibang mga youth, kasi noon, hindi pa ako nagkapag-asawa, binata pa ako noon. Yung mga kasama ko, nakatanggap na sila ng Espiritu Santo. At ang kaloob ng Espiritu Santo ay yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Yun po yung initial physical evidence of baptism of the Holy Spirit. Yung makapagsasalita po tayo ng iba't ibang wika. Yun po ang wika na mula sa Espiritu ng Diyos. Ang mga kasama kong mga binata, mga youth, ay nakatanggap na sila ng Holy Spirit, nakapagsasalita na sila ng iba't ibang mga wika, ngunit ako, hindi ko naranasan, hindi ko natanggap. Sa loob ng 3 araw na nandoon ako sa gawain na yun, hindi ko naranasan yung kanilang naranasan. Ang iba, nagsusuka, ang iba, nagkatanggap ng kalayaan mula sa mga pagkaalipin, kasamaan. May mga nagsusuka doon. Kung umuwi ako sa bahay namin pagkatapos ng gawain na yun, umuwi ako sa amin, sabi ko sa Panginoon, Lord, sabi ko, Panginoon, Lord, lugi ako, Panginoon. Hindi ako nakontento dahil hindi ko man lang natanggap ang Espiritu Santo at hindi mo lang ako nakaranas ng kanilang mga sinasabi. Sabi ko, kung totoo yan, Panginoon, kung totoo yung speaking in tongues, sabi ko sa Panginoon habang ako nagpipray, sabi ko, kung totoo yung Panginoon, yung speaking in tongues, iparanas mo po sa akin. Bigyan niyo po ako ng ganyang gift, Panginoon, sabi ko. At noong pagkatapos ko manalangin ay natulog po ako at doon sa pagtulog ko ay nanaginip ako na nabautismo na ako ng Espiritu ng Diyos at ako'y nagsasalita ng iba't ibang mga wika doon sa panaginip ko hanggang nagising ako na hindi ko namalayan na magising ako. Nakaupo na pala ako at umiiyak ako dahil sa galak. Masaya ang pakiramdam ko, kakaiba talaga, magaan sa pakiramdam, napakasaya. Yun po yung kaligayahan na nagmumula sa langit na kung saan hindi maikukumpara kung ano man ang kaligayahan dito sa lupa. Hindi yun nangangalahati sa kaligayahan na ipinaparanas ng Diyos pag tayo ay napuspos ng Espiritu Santo. At noong napuspos na ako ng Holy Spirit, sa panaginip ko ay nakapagsalita ako ng speaking in tongues. Doon ko nasabi sa Panginoon, sabi ko, Lord, maraming salamat. Dininig mo ang aking mga dalangin. Yun po yung pinaka-importante doon. Habang tayo po ay naghihintay ng pagbaba ng Espiritu ng Diyos, kailangan i-desire po natin sa ating puso na kailangan natin, gusto natin yung Panginoon,
Gusto kong maranasan, Panginoon, gusto kong matanggap ang Espiritu Santo. Yun po yung ibig pong sabihin dito. Hindi lang basta-bastang porkit sinabing hintayin, hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin. Pag sinabing hintayin, ibig sabihin, may gagawin tayo, mga kapatid, sa ating personal para sa Panginoon. Ngayon, ito naman po yung pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, nandito sa verse 8. Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Ito, kapangyarihan. Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi po basta-bastang tao, hindi po basta-bastang anak ng Diyos ang nakatanggap ng Espiritu Santo sapagkat natanggap niya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun po yung ang ebidensya po na tayo ay napuno ng Espiritu Santo o napasukan ng banal na Espiritu, natanggap po natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam niyo po ba si Jesus Christ? Nung si Jesus Christ ay nag-umpisa po siya sa kanyang ministry, in mga 30 ang kanyang edad na siya ay nag-umpisa o nagsimula sa kanyang gawain, mga kapatid, ay si Jesus ay nagpalayas ng mga demons. Pinagaling niya ang mga may sakit, pinalaya niya ang mga may mga demons at nilinisan niya yung mga may mga kitong. Yun po yung kapangyarihan. Mga kapatid, kung tayo po ay nakatanggap ng Espiritu ng Diyos, yung kapangyarihan na kung saan ay nakagawa ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo ng mga himala sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pwede pong mangyari sa atin yan sa buhay natin ngayon. Kung tayo ay makatanggap ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, mararanasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos. At kaya nga po dito, sinabi po dito ng ating Panginoon, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya po mga kapatid, ay pagkatapos ng matanggap natin yung Espiritu Santo, tayo ay magiging saksi na ng ating Panginoong Kristo. Una sa pamilya natin, sa mga kamag-anak natin, at sa mga kaibigan po natin. Yun po yung ibig sabihin ng Jerusalem, Judea, at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Praise the Lord. Hallelujah. Dito mga kapatid sa panahon ng Pentecost, in chapter 2, verse 1 to 4, na sinabi po dito na habang nagkakatipon ang mga alagad ng Diyos, sila po ay nasa 120 na mga believers, 120. Nang sila po ay nakatanggap ng Espiritu Santo, sila ay nagkapagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinapasalita sa kanila ng Espiritu ng Diyos. At ito ngayon ang nangyari mga kapatid sa Iglesia ng Diyos. Ang Iglesia ng Diyos ay nagkaroon ng pagkakaisa. Dito mababasa po natin
ah, mula dito sa verse verse 14 hanggang chapter 3 hanggang chapter 4. Kung basahin po natin yung buong yung patungkol po dito sa mga gawa, may mga nangyayaring kakaiba sa iglesia ng Diyos. Unang-una, dito sa, chapter 2 verse 14, si Peter nang napuno siya ng Espiritu Santo, nagkaroon siya ng katapangan na magsalita patungkol sa salita ng Diyos. Siya ay naghayo, siya ay nagsabi patungkol sa pangako ng Diyos na sa huling araw ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Si Peter po ay matapang na nagsasalita ng Diyos. Nagsasalita sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Amen, Pastor. Nakikinig po kami. Wala na kayo dyan. Okay, praise the Lord. Hallelujah. So, ano po bang mangyayari kung tayo ay napuno ng Espiritu ng Diyos? Number one, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. At kung ang iglesia ng Diyos ay nagkakaisa, ito po ay nagbubunga. Dito sa chapter 2 verse 47, sabi dito, nagpupuri sila sa Diyos at tinalulugdan sila ng lahat ng tao. At sa bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Hallelujah. Ibig sabihin, may nangyari mga kapatid. Mula nang sila ay napuno ng Espiritu Santo ng Diyos, nagkaroon sila ng tapang upang ibahagi ang salita ng Diyos patungkol kay Kristo, at ang nangyari ay idinaragdag sa kanila ng Diyos ang mga taong iniligtas. Alam niyo po ba yung unang pangaral ni Pedro dito sa Acts chapter 2, 3,000 tao ang naidagdag sa kanilang ministry, sa kanilang gawain, mga kapatid. Mga taong iniligtas ng Diyos. Ngayon, ang tao po kasi pag example po ay alam naman po natin na pag mayroong ibang tao na napuno sila ng kalasingan, yung nalasing. Pag ang tao po ay nalasing ng alak, pag magalit, mahirap pong tigilan. Amen po ba nga mga kapatid? Mahirap tigilan ang taong lasing pag nagalit. Ganon din po yung taong na napuno ng Espiritu Santo. Hindi mapipigilan kung sila'y mangangaral patungkol sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Kung titingnan po natin, pag-aaralan po natin yung buhay ni Peter at yung ibang mga disipulo ni Jesus, si Pablo, sila. Una dito si Peter, nang sila'y nangaral, sila ay hinuli. Ikinulong. Ngunit sila ay iniligtas ng anghel ng Diyos. Nang sila'y nakalaya, nangaral sila ulit. Kahit
Pinalo sila, sinaktan sila, hindi sila tumigil. Kasi nga, kahit sinabi sa kanila ng mga tao na hindi na nampalataya patungkol kay Kristo, na tumigil kayo sa pangaral ng pangalang Hesus. Hindi sila sumunod dahil sinabi ni Peter na hindi kami susunod sa tao. Ang susundin namin ay ang Diyos. Yun po yung mangyayari. Tayo ay napuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Sigurado, matapang tayong mangaral sa salita ng Diyos. Next, hindi tayo matatakot. Sila Peter, si Pablo. Kung si Pablo ay nang hindi pa siya naging alagad ng Diyos, naging alagad siya ni Satanas dahil siya yung taga-usig ng mga alagad ng Diyos. At dahil si Pablo ay binago ng Panginoon, pinaranas ng Diyos ang kanyang kabutihan kay Pablo at pinuspos ng Espiritu ng Diyos si Pablo ay nagkaroon ng tapang upang mangaral ng salita ng Diyos. Ganyan po yung mga taong napuno ng Espiritu ng Diyos, matatapang mangaral ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Dito sa lugar po namin ay purihin po ang Panginoon dahil sinagot ng Diyos ang aming mga dalangin. Dahil noong nakaraang Sabado, nag-share po kami sa Downwatch po namin sa isang ministerial, nagpa-prayer request po kami na magbigay ang Diyos ng Bluetooth speaker, yung may malaking power. Walang-wala po kami pambili. Pray lang kami at nagpasalamat po kami sa Panginoon. Dahil yung Bluetooth na speaker, yun po yung gagamitin namin na paggamitin po namin sa paghahayo. At purihin ang Panginoon dahil 5 araw lang mula ng aming pagpipray ng speaker. Ang speaker po ay dumating. Nakabili po kami ng Bluetooth speaker upang gamitin. Praise the Lord. Sumasagot po ang Diyos sa ating mga dalangin kung ang mga dalangin po natin ay makakapag-glorify po sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Next po, kung ang tao ay puspos ng Espiritu Santo, siya ay mayroong peace of mind. Yun. Kahit magulo pa ang paligid, patuloy ang kanyang isipan ay mapayapa, kalmado, hindi natatakot, lumindol man, bumaha man, magkaroon man ng mga kalamidad. Hindi tayo natatakot, mapayapa ang ating isipan dahil alam po natin na nakasama natin ang Diyos. Praise the Lord. So, ngayon po mga kapatid, marami pang mangyayari sa buhay po natin. Kung palagi tayong mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Nagkakaroon po tayo ng pagpipigil sa sarili. Nagkakaroon po tayo ng pag-iingat sa ating mga pananalita. Dahil yung alam po natin na ang pananalita po natin ay mayroong kapangyarihan. Pag tayo po ay mag-pray ng mga may sakit, sila po ay gagaling dahil sa Espiritu ng Diyos. Kaya sa gabing ito mga kapatid, o dyan sa Apayaw, ay i-desire po natin palagi ang Espiritu ng Diyos dahil kung nandyan po yung Espiritu ng Panginoon palagi sa ating puso, lagi po tayong malakas dahil ang Espiritu Santo ay nagpapalakas sa lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord mga kapatid sa gabing ito. Kung ikaw po ay nag-desire na gusto mong mapuno ng Espiritu ng Diyos, palagi po tayong magbasa ng Biblia, mag-worship po tayo sa Panginoon, tayo po ay magpakumbaba,
I-surrender po natin ang ating buhay. Isipin po natin na wala tayong magagawa kung wala po ang Panginoon. Hallelujah. Pero alam niyo po ba mga kapatid, purihin ang Panginoon. Dahil dyan sa lugar po ninyo ay kumilos na nga po ang Espiritu ng Diyos. Dahil kanina habang nakikinig ako ng worship at nag-worship din po ako dito, nararamdaman ko po sa aking puso na nandyan po ang Espiritu ng Diyos sa inyong mga puso. Mga kapatid, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Dito po ako. Pwede po bang kantahin po natin yung God is so good. Mga kapatid, God is so good. Ano po yung mga natin dyan? At ano po, tayo po ay, pwede po ba tayong magsitayo at tayo po ay umawit ng God is so good? Ang mga musician po. Praise. Hallelujah. Oh, Jesus. God is so God is so good. Hallelujah. Oh, Jesus. You are so good, God. Hallelujah. Oh, Sandara Sipele Hanso. Sandara Sikira maramahan ya sandara. Kababahan ya sikira matulog. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kababahan ya sikira matulog. Sikira matulog ya sikira matulog. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, kayo po ay mabuti. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan namin. Dahil ang kabutihan mo, ang kabanalan mo, ang katuwiran ay hindi mapapantayan. Maraming salamat po, Ama, sa dami-dami sa buong mundo. Kami ay ibigin upang maging inyong tagapaglingkod, upang maging inyong mga anak ng Panginoon, upang magsasama sa iyo. Purihin alam sa salamat Panginoon, hindi lang kayo mabuti sa lugar, kundi mabuti po Panginoon sa buong mundo, sapagkat ibigin po Panginoon ang sa inyo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, ikaw ay aming pupurihan. Sikira maramahan,
maranasin mo, Panginoon, sa bawat ang iyong banal na Espiritu. Punuin niyo po kami, Panginoon. Puspusin po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. O pagpatuloy po na kami ay maging matibay, maging matatag, payapa, Panginoon. Pagpatuloy po, Panginoon, pag-bring sa mga magitan, tulong sa ang bawat isa, Panginoon, pagkatanggap ng Espiritu Santo ay mayroong kapangyarihan upang patunayan sa Panginoon na ikaw ang Diyos sa buhay sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Panginoon, sa gabi ito, sino man ang nanonood sa live Facebook ito, Lord God, ay declare, pagpalain po ang kanilang mga buhay. Pagpalain po, Panginoon, ang kanilang mga ministry. Pagpalain po, Panginoon, ang lahat na gagawin ng kanilang mga namay, Panginoon. Palakasin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga puso. Bigyan niyo po, Panginoon, ang kanilang ang Espiritu katapangan sa pangangaral sa salita sa bawat isang palakasin sa pagkatulapos at pagkagawa, Panginoon, kung wala kang sa muli. Hallelujah sa gabi. Pinapapures ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Mabuti ka ng Diyos sa lahat. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa Panginoon na kung saan ang nagpalakas amin. Salita mo, Panginoon, pagkain. Lord, sa gabi ito, ay binibigyan ako na sumagana sa lahat ng inyong mga ito, sa lahat ng inyong mga anak, ang kapayapaan, ang panalangin, at ang gabay ng Espiritu Santo sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabing Amen. Praise the Lord. Magandang gabi, mga kapatid dyan sa Payaw. God bless po everyone. God bless po. God bless. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa na nakibahagi sa ating online devotion ngayong gabi. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang salita muling nagpapalakas, nagpapaalala at nagbibigay ng pag-asa sa ating mga puso. Lubos din po nating pasalamatan si Pastor Marlon Grama Estrera sa pagiging daluyan ng mensahe ng Diyos. Naway patuloy siyang pagpalain ng Panginoon at gamitin pa sa kanyang gawain. Dalangin namin na ang mga katotohanang ating napakinggan ay may sa buhay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy po tayong manalangin magbasa ng salita ng Diyos at manatiling tapat sa ating paglakad kasama ang Panginoon. Maraming salamat din sa lahat ng nakisama sa ating Messenger Live. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na online devotion. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang gabi po. Tumayo tayong lahat. Ama namin makapangyarihan at ang iyong anak na si Jesus.
pinupuri po kayo. Sinasamba namin ang iyong ngalan. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat sa mensahe. Purihin natin ang Panginoon. I-bless mo lahat, Panginoon, ang nakibahagi sa serbisyong ito. Lahat ng nanood. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Ang iyong presensya, maniwala po kami na ikaw ay nandito ngayon. Ikaw ang naggabay sa bawat isa sa amin. Upang lahat kami dito ay mabless. Lahat kami dito ay mabless sa iyong salita, Panginoon. Marami pong salamat at sana ang bawat isa sa amin ay manatili ang kanyang pagmamahal sa iyo. At ang aning paniniwala ay lalong tumibay, Panginoon, sa tulong ng iyong Espiritu Santo. Marami pong salamat. Awitin natin yung ti parabor ni Apo tayo nga Jesus, kenti ayat ti Diyos, kenti pinakikaykay sa ti Espiritu Santo, at ako makada kayo. Amen. God bless to everyone. Hagtayo tayo